nakikinig sa atin sa programa mo. Good Oo. morning. Okay. Kung Hefa Choy kahit tapos na kahapon. Sino yan, Kuela? Yun ba yun? Anong ibig sabihin ng news eh? Happy New Year. Gagawin ba yun? Pero usually yan Kong Hipachoy. Oo, meron tayong Kong Hipachay. Kung Hefa Choy. Oo. Sabi ko nga, ano ba talaga yung ano dyan? Tama. Pare-pareho lang daw Kasi pala. parang Kong Pachay, parang ano yan parang wishing you prosperity. Pero pag Sinyan Kuela, yun yung New Year, Happy New Year. Happy New Literal Year. na Happy New Year. Okay. Paano uli yun, Yusek? Pardon? Sinyan Kuela. Sinyan Kuela. Sinyan Kuela. Mandarin siya. Sinyan Kuela. Sinyan Kuela. Ganun talaga yung ano. Yeah. Sinyan Kuela. Ay, wag yung ito. Sinyan Kuela. Sinyan Kuela. Parang Happy New Year. So dapat happy din, di ba? Yung pagbigkas mo. Oh, so anyway, belated. Singwang Kuela. Ayan. Alright. Una, umpisahan natin na Yuseg. Itong pabahay, di ba? Pambansang pabahay para sa Pilipino. 4PH. Okay, binanggit ito nung nakarang araw ng ating Pangulo. Nasa 423,000 housing units na pala ang naitayo ng kasalukuyang administrasyon partner mula 2022. So, ang target, tama ba, hanggang mula 2022 hanggang 2026 of January, 423,000. Yes, oo. Pero syempre, mas gusto ng Pangulo, mas marami kasi medyo naantala yung ibang proyekto eh. Diba? So, ginagampanan ngayon, pero nagsusumika pa na yung projection ba? Oo. Hindi man makuha lahat siguro, magawa lahat, pero mabilis na pinapagawa ng Pangulo para mas maraming magkaroon ng pabahay sa ating mga kababayan. Tama ba? Libre o... merong maliit na halaga na kakayanin ng ating mga kababayan. Oo, kasi alam mo, ang ganitong klaseng mga usapin, balita, hindi gaano tinatalakay. Mas pinag-uusapan yung mga mainit na samantala, itong ganitong klaseng balita dapat natin maibahagi. Problema to ng karamihan ng mga Pilipino, walang bahay. Oo. At ang kasalukuyang administrasyon, may ganitong programa ngayon ang Marcos administration. Okay? Pabahay para sa lahat ito ng Pilipino. Saka meron pa kasi nakikipag-usap din tayo syempre ang administrasyon sa pag-ibig para mas maliit na interest yung dapat na mabayaran. Mas kaya. Ito ba yung parang condominium, Yusek? Style? Vertical. Okay, vertical. Pinamahagi ang vertical at horizontal housing units pala. Oo. Diba? Nandito na sa akin copy. Certificate of Lot Award. Aba? Tapos may financial pang tulong para sa Enhanced Community Mortgage Program. Pati mga certificates of entitlement para sa mga matagal na naghihintay na beneficiaries ng presidential proclamations. So marami naging tulong. 423,430 housing units. Tignan ko lang mga partner, no? Hindi ko na isama sa aking report ang pinakalugar. Mamaya siguro titignan ko na lang dito. Oo. Pero ito ba yung pinapakita, tama ba partner? Housing, Isa lang to sa mga halimbawa, no? Itong pinapakita natin, pina-flash natin ngayon sa ating vertical house. Yes, vertical, vertical and actually horizontal. Horizontal. So, kasi pag vertical, mas maraming pabahay. Oo. Tama. Mas maraming isa lote, pag kasi vertical, mga parang condo type, mas maraming mabibigyan ng housing units. Ayan. Opo. Ay bukod doon, syempre, yung libreng kuryente din para sa mga miyembro ng 4Ps. Meron na nag-start na. Meron kami nakita. Na nagpakita, zero talaga yung kanyang billing. Wow. Oo. Meron na. Oo. Sabi nga ng Pangulo, mahirap na nga. Pinapahirapan nyo pa, di ba, sa pagbibigay ng ganitong klaseng mga programa, partner. So, paano ba pinasimple? Kasi parang 50 kilowatt per kilowatt hour, pababa libre na pag miyembro ng 4Ps. Pag naka-register sila,
Oo. Oo, so madali na yun, parang automatic na yun, partner. Oo. Pero may mga panuntunan pala rito, partner. Dapat ikaw ay may-ari ng bahay. Sa'yo yung bahay. Pag umuupa ka lang, hindi kasama. Parang ganon. Hindi ko masyadong kabisado, partner, yung Oo. pinaka-mechanics niyan, pero kung ikaw ay may-ari ng bahay, parang dapat yung umuupa din. Kaya lang dapat Mm-mm. nakarehistro, partner. Oo. Yun nga. Dapat nakarehistro. Yun yung dapat eh. Dapat nakarehistro ka, kinikilala ka. Kasi para maano mo, Mm-mm. ma-avail mo. Oo. At kung ikaw man yung may-ari at ikaw yung nagpapaupa, tingin ko kung ikaw yung register, dapat yung umuupa, nakarehistro din. Mm-mm. Pero partner, hindi ko masyado ano yung mechanics niyan, Mm-mm. ha? Oo, Oo. sige. Basta ang mainam, may mga ganitong klaseng programa na talagang kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan under the Marcos administration. Nararamdaman na nila yan. Oo. Oo. Nararamdaman na nila yan. Nakita ko, ako nga may nakita ko nung nakaraan, nag-post siya eh. Sabi niya, salamat po, zero na billing. Parang hospital, zero balance billing. Zero, oo nga, no? Hindi malaking tulong to, partner, lalo na ngayon, di ba? Paparating ang ang summer, tag-init. Di ba usually dito tumataas yung bill ng kuryente. Kung may ganitong mga programa ang gobyerno natin, naku, napakalaking tulong ito, lalo tigit yung mga kababayan natin na hindi naman gaano kalaki ang kita. Pero Oo, yes. Oo, tama yan. Kasi, hindi natin maiwasan talaga na meron talaga mga kababayan natin na talagang kailangan talaga ang tulong. Diba? Medyo kahit anong gustong pagsisikap, pero minsan dumadaan yung pagkakataon na talagang hirap na hirap eh. oo. Sa buhay at yan yung mga taong dapat natin na inaayudahan. Kaya tinutulungan. Okay. Mapunta naman tayo, partner. Ito yung naitanong ko kanina kay Attorney Culminares, kaugnay sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi dito sa partner tungkol doon sa confirmation hearing, kung hindi dito muna ako tutumbukin ang tanong ko at reaksyon sa iyo, partner, doon sa hiling ng Office of the Philippines na pairalin ang judicial restraint o pagpipigil o sa pagdidesisyon kaugnay ng habeas corpus petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ba rin ang posisyon ng Malacanang, partner? Solicitor General ang nagsampa? O di posisyon niya? Posisyon ng gobyerno. Oo, posisyon ng gobyerno. Oo, kasi the OSG is representing the state. Oo. But anong opinion mo rito, partner? Okay. Kung dapat na... Oo. Dapat ang hinihiling rito ng OSG sa Supreme Court, pairalin ang judicial restraint o pagpipigil sa pagdidesisyon kaugnay ng mga habeas corpus petition na inihain nito ng mga anak ng dating Pangulo. Kasi ang petisyon na inihain ni Davao Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte at Veronica Duterte, layunin ng mga ito na questionin ang patuloy na pagkakakulong ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. O ayon sa OSG, ang anumang karagdagang aksyon ng Korte Suprema ay maaring ituring na pakikialam sa kapangyarihan ng ehekutibo pagdating sa ugnayang panlabas. Iginiit na din ng OSG na wala ng bisa ang mga petisyon dahil wala na si Duterte sa teritoryo ng Pilipinas at hindi na maaring ipatupad sa labas ng bansa ang writ of habeas corpus. Tama naman. Wala na sa jurisdiction ang dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So, hindi magkakaroon din ng jurisdiction ang Supreme Court sa ICC. Kasi ang lalabas niyan, kapag nakialam ang Supreme Court sa pamamagitan ng pag-i-issue ng writ of habeas corpus, hindi niya rin ito mapapa-implement. Hindi niya ito mapapa-enforce. Kasi yung tao na pinapaproduce, no? When you say kasi writ of habeas corpus, you have to produce the body of the person na hinahanap nila. Diba? Nasa ICC. So, walang jurisdiction ng Supreme Court sa ICC. So, tama lang naman yung Soljet. Oo.
Pero hanggang ngayon wala pang desisyon rito ang Korte Suprema din. Oo, nasa Supreme Court na po yan. Oo. Ayaw natin pangunahan, pero alam naman ng mga justices, when you say writ of habeas corpus, dapat uutusan nila ang sino man, ahensya, tao, grupo, na i-produce yung body. So kung wala ka jurisdiction sa lugar na may hawak or anumang ahensya na may hawak sa taong gusto mong ipaproduce, wala rin siyang magiging epekto. Paano nga ba ipapatupad yan? Nandun na yung akusado sa ibang bansa. No, walang jurisdiction eh. Ang jurisdiction ng Supreme Court within the Philippines lang. Oo. 'Di ba? Kung ano lang yung may jurisdiction at hawak ng Pilipinas, yun lang. Pero pag sa iba, walang kamay. Ang Supreme Court, walang jurisdiction, walang power over the agency or other, including International Criminal Court. So ibig sabihin pag kahit 'di ba nagpalabas ng desisyon rito ng Korte Suprema pabor doon sa petisyon ng mga anak ni dating Pangulong Duterte, wala pa rin mangyayari 'yon. Baliwala 'yon. Yeah, alam ng Supreme Court 'yon. Wala naman silang jurisdiction paglabas ng Pilipinas. Okay. Dito naman sa confirmation hearing ng dating Pangulo na mangyayari next week, February 23, ano ang reaction rito ng Malacanang, partner? Well, kung matutuloy, di matuloy. Jurisdiction to ng ICC, partner. So, kung ano magiging proseso dyan, walang magiging, parang we do not have any hand to the proceedings to be implemented dito sa ICC. Hinahayaan na ng ating gobyerno kung anong magiging rito ng ICC. Wala na. Court yun eh. Court yun. Kung dito nga hindi tayo nakikialam sa ating korte, ang ehekutibo. Much more sa ICC na may sarili silang jurisdiction. Dito sa mga co-perpetrators na inilabas na dokumento ng ICC, no, ni dating Pangulong Duterte, sina Senator Bongo, sinasabi nga ng Malacanang makikipag-cooperate. Sa paanong paraan kung sakasakali may inilabas na warrant, partner? Yusek. Una, meron tayong batas. Oo. RA 9851. Oo. Sa RA 9851, may section 17 dyan kung saan sinasabi na kung ang isang kaso, katulad ng crimes against humanity, genocide, ay dinidinig na sa state, sa ibang bansa, or sa international tribunal, katulad ng International Criminal Court. Ang bansa natin na Pilipinas ay maaaring i-waive na yung karapatan, i-dispense with yung pag-iimbestiga, yung pag-hearing sa nasabing same case. Ibibigay na yan sa state or sa International Criminal Court na siyang dumidinig na. Kumbaga nakapag-umpisa na. So sinusunod lang natin yung batas natin dito, sinunod ng administrasyon, ang nangyari kay dating Pangulong Duterte nung siya ay isurrender sa International Court. Kasi nakasaad yun sa sarili nating batas. Itong batas na to ay 2009 pa na isa batas ito. Pangalawa, meron tayong obligasyon na makipag-cooperate sa Interpol. At meron tayong tinatawag, partner, na residual obligation. Nakasaad din kasi sa Rome Statute na Article 127 na kahit ikaw ay nag-withdraw na, lahat ng mga nangyari na ganap nung ikaw ay miyembro pa, ay dapat mong gampanan. So, ang kasong ito ni dating Pangulong Duterte at ng mga co-perpetrators or mga kasabwat di umano sa sasagawa ng karumal-dumal na EJK or extrajudicial killings ay naganap noong November 2011 to March 16, 2019. Kung kailan tayo pa miyembro ng The Hague or the ICC at the Rome Statute. So, may obligasyon tayo. Bilang dating miyembro, tumutupad lang tayo sa ating batas at tumutupad din tayo sa ating obligasyon sa Interpol. So, ang ibig sabihin, binabanggit mo, Yusek, kung paano yung naging proseso sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte,
nung lumabas na yung warrant of arrest galing sa ICC, ganun din ang posibleng mangyari rito sa mga di umano'y perpetrators ng dating Pangulo kung may warrant of arrest na sila. Yes, malamang. Kasi Oo. kung pinapatupad lang naman natin yung ating batas, ay maaaring ganon ang mangyari. Oo. Pero ang sabi naman ng DOJ, hanggat walang warrant of arrest, ay wala naman dapat ipatupad. Wala. At Oo. titignan din nila kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court para rito. Pero marami na kasing legal experts nagsasabi na hindi dapat dumaan sa local courts. Ang warrant of arrest na ang nag-issue ay korte din na International Criminal Court. At kung tumutupad lang naman tayo sa batas ng RA 9851, hindi kinakailangan na dumaan pa sa local court ang pagsisilbi ng warrant of arrest na manggagaling mismo sa ICC. Okay. Dito naman tayo, partner, sa world war ng embahada ng China at ng ilang mga opisyal natin, ng lider ng ating bansa, lalo na dyan sa Senado. Well, sabi nyo, pagbabanta, diba, sa ating mga manggagawa, okay, na posibleng mawala ng trabaho. Walang, parehong gusto magkaroon ng dialogo, okay? Pero walang nagpapakita ng senyales sino ba dapat ang mag-uumpisa. Okay. Willing ba ang ating gobyerno na tayo mag-i-initiate ng dialogo with yung mga opisyal ng embahada ng China para maayos na itong umiinit na world war? Alam mo, nagsalita na kasi yung DFA. On our part, sa parte ng ating administrasyon, pinakiusapan na ng DFA na dapat na may mutual respect sa bawat pagsasalita. Dapat pareho. Parehong bansa. Diba? Kung willing naman lahat na mag-usap ng in a friendly dialogue, yun naman ang gusto ng gobyerno natin. Diba? Mahirap kasing magsalita at baka ma-misinterpret na naman at pag umpisahan na naman ng hindi magandang sagutan. Pero ang sabi nga ng DFA, dapat pareho. Okay. Hindi pwedeng sa atin lang magmula, hindi pwedeng sa China lang magmula. Nangyayari lang dito, kasi dito ay nagkakasagutan lang, dapat pareho magbigayan. Oo. Yan lang naman ang at dapat partner rito nagkakaisa. Di ba? Ang lalo tigit ang ating mga lider pagdating sa usapin ng ating soberenya. Hindi watag-watag ang opinion din. Kasi lalo kasi tuloy ang taong bayan nalilito, naliligaw. 'Di ba, sa usapin ng teritoryo ng ating bansa. Siguro kasi wag din man simulan ng mga ibang mali-maling impormasyon na nagpapababa sa interes ng Pilipinas. 'Di ba? Tayong mga Pilipino, lahat tayong dapat nagkakaisa. 'Di ba? Kung ano yung pinaglalaban natin ng interes na naaayon sa UNCLOS, naaayon sa arbitral ruling, naaayon sa ating sa batas, yun na lang sana, no, ang ating isusog, ang ating ipaglaban in a diplomatic manner. Ba? Kasi kung magkakaiba-iba tayo ng kwento at ipapakita nyo na ang Pilipinas ay walang karapatan sa ganito, kapwa Pilipino sabi ng ganyan, nakakagulo lang kayo sa sitwasyon. Diba? So, aralin nyo muna ang lahat na sasabihin nyo bago nyo i-undermine, no, yung interest ng Pilipinas sa sarili nating teritoryo, sa sarili nating maritime rights. So, wag na kayong makagulo pa
sa isipan ng tao kung ano ba talaga yung karapatan ng Pilipinas, lalo-lalo na sa West Philippine Sea. Mm-mm. At huwag nang humantong sa debate. At wag, kasi hindi naman tuwantong sa debate kung mga tama naman ang pinagsasabi Oo. nila. Oo. Diba? So, sabi nga nila, ang interest ng Pilipinas, hindi dapat na nagdedebate ang kapwa Pilipino sa Pilipino. Diba? Kung makikipag-argue tayo sa ibang bansa, of course, pwede yon kasi meron sila sariling interest. Mm-mm. Pero kung kapwa sa Pilipino, mag-aaway pa kayo dahil sa ipinaglalaban ng interest ng Pilipinas, parang hindi maganda yan. Dahil kapwa Pilipino, nadi-divide tayo, nagkakaroon ng division, at ayaw nating masabi na yan yung strategy para humina ang Pilipinas. Mm-mm. Diba? Tama. So, dapat magkaisa tayo pag interest ng Pilipinas at alam natin na may basihan, ipaglaban. Oo. Buti sana, partner, kagaya nung ginawa nating debate noon, 'di ba? Para sa kapakinabangan ng karamihan ng mga Pilipino, 'di ba? Alam yung debate na ginawa dito sa atin sa RMN? Oo, sa usapang batas. Yung dati, oo. 'Di Kung ba? saan na 3-0? Na Si Atty. Lipayan? Kasi may judges tayo noon eh. Oo. At least nalaman natin kung sino yung panalo doon. Correct. Naku, binanggit mo ulit ako. Congratulations kay Fiscal EJ. 3-0. Ayan. 3-0. Oh, pero alam natin kung sino panalo. Yung taong bayan. Oo. Taong bayan nanalo. And at the same time, 3-0 in favor of Fiscal EJ yun. Maraming Against Atty. Libayan. Atty. Libayan. Rani Libayan. Hindi ko ano pa niyo, Rani, oo. Kasi matagal na rin yun eh. Pero ang daming nanood doon eh. Marami nanood at marami nalaman kung sino yung nanalo at natalo. Sino natalo. Correct. Alright. So anyway, sabi ni Maylene, hello Yusek. Doon si Maylene. Talagang aga-aga. Di ba? Gumising Thank you, talaga siya na Maylene. maaga. Si DJ Byron MTV. Aba. DJ Byron. Aga din talaga. Sabi pa DJ niya, Byron. 3-0, aray ko. Oo. Sa debate na yan. Debate Sa na yan. Naganap sa atin. Nanood siguro din sila noon eh. Nanood din sila. Alright, Yusek. Maraming salamat. Maraming salamat, Rod, partner, Oo. at sa mga kababayan natin. Good Akala morning. ko, magmamandarin ka rin sa mensahe mo sa Chinese New Year. Yun lang. Sinyan ko lang. Mama Chow, Papa Chow, Lai Chin Chin, Lai Pao Pao. Yun, no? Ano yun? Mama, Papa, love, love, hug, hug. Mga ganun. Yun. Alright. Yusek, thank you. Okay. Mabuhay ka. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank Alan you. ba? Alright.